At palagay mo, ano yung pinakadabis na gawin ni Bongbong Marcos, President? Lalo-lalo na sa ngayon na lumabas na yung issue na yan. Eh dapat magpa-drug test na siya para maka-clear na yan. Once again guys, magandang araw po sa inyo and ngayong araw po nito, eto actually talagang umiinit ang sitwasyon po natin dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa usaping politiko. But at this time, meron tayo ulit tatanungin kung ano yung kanyang opinion dahil nga po ang mga pulahaw, isinusulong umano nila ang si Vice President Sara Duterte ay dapat na umanong mag-resign na. Ngayong batid naman nating lahat na si President BBM ay nagsalita na rin na ano yung dahilan para mag-resign si Sara Duterte. Okay, sir, ano yung opinion mo sa mga isinusulong na ayun nga po sa mga pulahaw, kasado na daw ang kanilang rally na kung saan itong panawagan nila ay mag-resign si Sara Duterte, si BP? Wala naman sila magawa pag hindi naman tatanggalin ni BBM. Bakit sila ba ang appointing authority? Yes. Hindi naman nagsalita na yung appointing authority. Kahit matanggal nila si Sara sa pagka-DepEd secretary, hindi naman si Sara sumasahod sa DepEd as Vice President naman sinasahod niya. Ang Vice President is higher than to the DepEd Secretary. Kumbaga sa kwan, tinutulungan niya nga si PBBM baguhin yung binago ng mga dilawan na sistema na binura yung history ng kanyang ama sa libro, no? Yun. Pero sa palagay mo, ano yung pinaka dahilan ng mga yellow tags, bakit nila ito ginagawa? O ng mga pulahaw, at saka siguro kasabay na dyan ng mga yellow tags. Sa palagay mo, ano yung pinakadahilan nila? Huwag sila maghakbang ng ganyan na hindi naman angkop doon sa desisyon ng presidente. Nakikialam sila sa desisyon. Ayan nila na ang presidente ang mag-decide kung tama na o ano na tanggalin si Sara. Ganda. Pero mga kababayan ko, alam nyo po, meron akong mga kakilalang mga teacher, no, na kung saan, sa panahon po natin ngayon, talagang, ayun nga po sa kanila, mas okay daw umano sa kanila yung DepEd Secretary ngayon na si Vice President Sara Duterte. Diba? So ikaw sir, ano yung opinion mo sa ngayon, lalong-lalo na doon sa PDEA leak? Kasi hindi naman po pwede na isa lang alang ni Bato yung national security sa PDEA link, kakampihan, kung sino man dapat kampihan, dapat sa gitna lang siya. Sa gitna lang? Oo. Ganun pa man, yung kalaban mo as sitting president. Yes, I agree. Wala kang magagawa doon pag sinabi na kahit na ang Senado ay independent, no? Bakit ngayon yun lang ibinigay yan? Noon pang kumakandidate ako, tahimik kayo. Pwede silang questionin doon. Walang valid reason yung gagawin nyo na ganyan. Pero sa palagay mo, lalo-lalo na ngayon, umano na yung, ano na yan, yung issue na yan, kumbaga lumabas na yan. Tapos, presidente na si PBBM. At palagay mo, ano yung pinakadabis na gawin ni Bongbong Marcos, President? Lalo-lalo na sa ngayon na lumabas na yung issue na yan. Dapat magpa-drug test na siya para maka-clear na yan. Yung issue na yan. Yan lang yung the best na gagawin niya, magpa-test siya kung talagang gumagamit ba o hindi. Para mawala yung agam-agam ng taong bayan. Kaya alam niyo po mga kababayan, sa totoo lang nagtataka din ako dito sa mga pulahaw Kasi unang-una, sa lahat ng mga government official, bukod tanging si Sara Duterte, Vice President, ang pinakamataas ang kanyang nakukuhang survey. Kasi nga alam naman po natin na unang-una kasi si Vice President, ngayong malayo pa naman ang eleksyon, hindi naman talaga siya kasi namumulitika. Diba? Basta siya, ginagawa niya lang yung trabaho niya, trabaho, ganun lang si Vice President Sara Duterte. Kaya naman sa ngayon naman, matalino naman yung mga tao Hindi naman siguro kayo mga op-op, di ba? Na maniniwala kayo sa mga pinagsasabi nito mga pulahaw vlogger na alam naman po natin mga kaibigan, opinion haka-haka lang naman nila, opinion, kagustuhan lang nila yan, sariling kagustuhan lang nila yan. Tsaka kaya lang naman bumabanat mga yan kasi nga kumikita mga yan. 'Di ba?
Pakinggan nyo, tingnan nyo yung mga kalye survey, tingnan nyo, doon kayo mas maniwala sa mga kalye survey, yung mga kalye survey na neutral. Diba? Hindi yung sa mga vlogger na yan na nandyan lang sa bahay, tapos kung ano yung maisipan nila sabihin, sasabihin nila, as long as na sila'y pabor doon sa administrasyon kay PBBM, no? Babanatan nila si Sara Duterte. Diba? At saka si President Bongbong Marcos, nagsalita naman na talaga yon na kung saan wala siyang dahilan para tanggalin si Sara Duterte bilang kanyang gabinete. Kasi unang-una si Sara Duterte nga, gaya po ng sinabi po natin, nagtatrabaho lang. 'Di ba? Tsaka wala naman siya nakikitang dahilan kasi the best naman pag nagtrabaho si Vice President Sara Duterte, 'di ba? Kaya nakakalungkot. Alam nyo, yung expected natin na unity, hindi talaga siya nangyari. 'Di ba? So, ang laki ng expectation ng taong bayan sa mga nangyayari sa ngayon. Kasi nga dati, 'di ba, panay sigaw tayo. Naalala ko pa nga dati nung Caravan, naalala ko na grabe yung tao, talagang grabe yung support nila kay PBBM and also kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga nag-expect talagang tao na this time sa kanilang pamumuno ay magiging okay ang Pilipinas. Pero parang mayroon pa tayong pandemya sa ngayon. Parang ang sitwasyon sa ngayon parang mas mahirap nung panahon po ng Duterte administration, which is dati nga po meron pang pandemya noon. 'Di ba? Kaya nakakalungkot lang mga kaibigan kasi ngayon kung titingnan natin way back 2019 nung nagkaroon tayo ng pandemya, kung ikukumpara natin sa ngayon, 2019, gaya nga po ng mga na-interview natin dyan sa labas, ayun po sa kanila, mas nahihirapan sila ngayon kung ikukumpara natin ng mga pandemya pa ng panahon ng Duterte administration. Tsaka ako, way back 2019, gumagala talaga ako dito sa Ross Boulevard. And nakikita ko dati, may mga kababayan talaga tayo na kumbaga, natutuwa talaga kay Duterte. Kasi mga kaibigan, naalala ko dati, dito sa Ross Boulevard, kung inyo din matatandaan, mayroon ditong vine na kung saan nakalagay ang mukha ni Duterte. Vine, na nakalagay ang mukha ni Duterte at saka yung laman ho ng vine ho na ito is puro pagkain. At saka halos every morning, nandito yan sa Ross Boulevard. Namimigay yan ng mga foods. Kaya mga tao dito pila-pila ng mga panahon na yun. Diba? Tsaka grabe talaga, ang dami parang yung mga tao nun, parang, alam mo yun, parang pag nakikita kasi nila yung vine na nagbibigay ng mga food sa mga kababayan po natin, mga homeless dito, talagang naiinganyo na rin ang sambayan ng Pilipino na magbigay na rin ng mga foods. Pero ngayon parang wala akong nakikita dito. At saka yung mga interview natin sa mga homeless dito sa Ross Boulevard, ayun po sa kanila, wala naman na daw umanong ganun sa ngayon. Diba? Kaya abangan natin, ito palapit na ng palapit ang election this coming 25. Marami na namang maglalaban-laban. But makikita na naman natin kung sino talaga ang mananalo this coming 25. But Vice President Sara Duterte is sigurado yan, expected natin yan na lalong-lalo na sa panahon ho natin ngayon. Although sinisiraan ng mga pulahaw, pero nananatiling top 1 pa rin sa pinakamataas na survey ho sa mga government official. Ako naniniwala talaga ako na si Vice President Sara Duterte maging susunod na Pangulo ng Pilipinas yan, mga kaibigan. Di ba? At itong ginawa po pagkapanalo ni PBBM, dahil nga sa hindi niya, kasi ako sa ngayon expected natin na pagdating ng 2025, magkakaroon ng labanan dyan between partido ni La President BBM and partido naman po nila Duterte. Expected na natin yan. Although, ang maglalaban-laban next year, siguro magkaroon ng tambalan ang mga yellow and also maaring magkaganon na magkakaroon ng tambalan ang mga yellow at saka ang mga pulahan. Pero yan naman po mga kaibigan, ay merong maliit na porsyento, lalo-lalo na sa ngayon, na mas parang binibigyan ho nila ng pahalaga ang mga yellow kaysa sa mga Duterte. Kaya nga expected natin na maglalaban-laban ang mga Duterte at saka ang mga Marcos this coming election 2025. Sigurado po yan mga kaibigan. Kaya medyo etong palapit na election 2025 at saka 2028, intense po ito. Dahil ang mga magkakampi dati ay magkakalaban na this coming. No? So expected na po natin yan mga kababayan. Kaya ako talagang nakakalungkot dahil akala natin magiging okay na. Akala natin magiging okay na yung pamumuno ko, magiging okay ang Pilipinas ngayon sa kanilang pamumuno. Pero hindi po nangyari yon, 'di ba?
So, hindi mga kaibigan, ang layo po talaga. Ang layo ng mga nangyayari sa ngayon kung ikukumpara po natin sa mga pinangako, tsaka yung pangakong pangarap pala yung pangarap daw, sabi ng mga pulahaw, pangarap yung pangarap na 20 pesos na bigas. Hindi mangyayari yon. Pero ang totoo lang, alam naman nating lahat na nagkakaroon ng pagmamahal ang mga bilihin sa hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Pero maging si Senador Amy at saka si President BBM, ayun po sa kanila, nagsalita na rin talaga sila na ang pinaka-reason kung bakit nagmamahalan ang mga presyo ng bilihin sa mga dito sa Pilipinas ay dahil ho sa mga smuggler. Unlike before ng panahon ng Duterte, meron tinatawag na kamay na bakal. Kaya nakukontrol yung mga smuggler, yung mga nagbibenta ng mga pinagbabawal na pulburon dito sa Pilipinas. Okay? So, ganun yung mga eksena ng panahon ng Duterte administration. Kung kumpara natin, talagang medyo nasira ang pangalan ng mga Marcos kasi ang layo naman ng nangyari sa ini-expect ng tao. So, expected na natin na medyo nasira talaga. Tsaka si Senador Amy Marcos, todo protect sa kanilang pangalan. Gayong alam naman po natin na talagang sa ngayon nasisira na po talaga mga kaibigan. At tsaka alam naman natin na kung magkakaroon ng labanan ng Marcos at tsaka Duterte, malaki pa rin talaga ang puntos na mananalo ang mga Duterte. Kasi way back 2016, nung nagkaroon ng labanan, batid naman natin lahat ng katandim ni PBBM. Yes, ni PBBM ngayon, nung panahon ng 2016 nung siya tumakbo bilang Vice President ay si Miriam Defensor. Which is si FPRR din naman ang kanyang katandem ay si Cayetano. So, nakita naman po natin na natalo si President Bongbong Marcos noong panahon ng 2016 bilang Vice President at saka maging si Miriam Defensor. So, kung malakas ang mga Marcos Reyes na time, dapat hindi ho nanalo si Duterte at saka si Vice President Lina Robredo, former Vice President. So yun lang mga kaibigan, expected na natin ang labanan natin. So kung kayo may mga opinion, i-comment nyo po sa baba ng video po natin at atin pong bibigyan ng komento yan. Salamat and kita-kita po tayo sa next video.